tablara. Way ulan dire pero dito halos 11 o'clock, 10 o'clock sige nagulan padulong og hapon, no? Mao nang bantayanan pod ang pinganan ng ato ang panglawas. Dire giigang mo kami to gipangtugnaw, gipangpanuhot mi sa katugnaw. Kay 2 o'clock kaganina nag-fogs na dito sa Palaw. Naog na ang mga gabon. Mao nang tungod kay sa health po ni Pastor Jackie, medyo naa siya bugnaw kayo iyahang yahang singot. Ako, kung sipon, kay 3 days kong nagsulod-sulod og aircon, nya talawan man kay kong aircon, labi naggikan init busulod tayo ng aircon. Maranding nag-aircon. Pag abot po sa Iligan, sa kanan, pag atong Iligan ka aircon. Pag abot po sa Osamis pagka Wednesday, king appeal og mission conference, aircon pod. Iko patay kita ni. Munang medyo ako ang sinus ning tukar pero salamat sa grasya nga gihatag sa Ginoo nga makapadayon ta sa buluhaton o makapadayon tag simba sa Ginoo karong gabi. Amen. Okay, so dita maglangan atong ablihan ang atong mga Bible, Judges chapter 2 verse 6 to 17. Verse 6 to 10. Judges chapter 2 verse 6 to 10. Okay, kung na mo, say amen. Okay, atong dugan nagbasa ang mga bersikulo nga kuwaan nato karon sa mensahe karong gabi. Verse 6, atong duganan, ready go. And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. Verse 8, and Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of all the hill Gaas. Last verse, and also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. Ang luhan sa mensahe karong gabi, blessed life is not inheritance or inherited. Dili mapasunod ang blessing. It is up to you. Mag-pray sa ta, Lord, salamat sa grasya nga imong gihatag namo, taliwala sa amo ang magipangbati sa among lawas. Apan salamat, Lord, nga dili kini makababag aron ikaw simbahon, alagaron ug ang imong balaang pulong dili matun-an. Salamat, Lord, nga kami gipaabot nimo nga safety uban sa imong makatawhan nga walay kakulian gayud sa dalan nga nakaabot gud mi nga maayo ang amo ang pag-abot. Salamat ug salamat usab Dios nga karong gabi ang imong balaang pulong amo na usab matun-an, mabahin-bahin ug among pag-ampo o Dios nga ikaw magapanalangin. Labi na o Dios sa imong alagad nga magadala karon nga ikaw gayud magagiya unsay mga pulong nga gikinahanglan nga madunggan, mabati nga maghatag og kalig-on espirituhanon sa imong makatawhan. Ug unsa may mga butang o Dios nga nakita nimo sa among kinabuhi, mga pagkulang, mga butang nga ngayan himuon nga wala na mo nabuhat, bisan unsa pa man Lord nga nakita nimo nga supak sa imong kabuton nga mahimong magamit sa among kaaway, pasaylo ami ug hinluwi mi Lord Jesus Christ sa imong precious blood nga giula dito sa cross aron kami takos nga modawat sa mga panalangin karong gabi una. Amos ang gipangayo Ginoo ang imong presensya labi na nimo the Holy Spirit kay ikaw naman imo naman nga ministry karon. Ikaw mo'y among teacher, ikaw mo'y among guide, ikaw mo'y among comforter, ug ang walay laing maka-comfort namo mao ang imong pulong. I-bless ug duhog himaya in advance among gihatag kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Makalingkod. Blessed life is not inherited. Nga naman, usahay akong madunggan naoton ta dili sa ato ang mga Kristohanon dire o sa ubang mga simbahan Pentecostal sa kadungog ko. Nga ugma na ko Kristohano na daw ka, wa na daw ko na kay problema. Kisay mo to ana. Og mahimo kuno kang Kristohanon, wa na daw kay problema. Natay problema, pero natay masumbungan sa tong problema. Amen.
Mo na naka-advantage. Pero laktoron ra, nga og mahimo kang Kristohanon, wa na kay problema, puro na blessing, kana mo isayop. Kay naagay problema sa Kristohanon kinabuhi. Amen? So, mao na nga, karong gabi, atong tunan karon, blessed life is not inherited. Walay tao nga wala nagtinguha og blessing. Amen? Nabay naadiri karon nga wala nagtinguha nga i-bless ka sa Ginoo? Mao bitaw ning atong gibasa karon nga ngano nga niabot ang punto nga sa diha nga nahumana ang pagbahin-bahin sa blessing. Human nakig-away sa dogang panahon ang kastawan Israel aron makaabot sa promised land. Abot ng panahon nga naabot tagid sila, then gabahin-bahin sila. Nindot na no? Pero ngano man sa verse 10, and also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord. Subo kayo ba nga, basin ba ninyo nga mga anak or pag-umangkon nga ang inyong mga ginikanan, ang inyong mga nag-una ninyo, nakakita sa kahibulungang trabaho sa Ginoo, unya diha na sa inyo ha, dili na ninyo makitaan. Kay unahuna ninyo, unahuna sa uban, nga og makristohanon ka, labi na og ang imuhang papa, Sunday school teacher, mama, Sunday school teacher, automatic na ang blessing, maabot sa imuhang mga anak. Dili di ay, oy? Dili di ay. Kaya nga namang na may daghang mga nag-profess nga Christian, but gubot man ang pamilya, gubot ang kinabuhi. Di makitaan sa simbahan. Ug naa man gali sa simbahan, kurimaw. No? Kaming mga ginikanan, wala milaing gatinguha sa among mga anak o sa nagsunod o kinsa pa man ngadto-ngadto niya nga dili mo i-bless. Si Joshua niini nga panahon, si Joshua naana gyud sila sa blessing nga gipromise sa Ginoo. Og nagbahin-bahin na sila sa iyaha og nasunod sa iyahang mga anak. Pero nganong naman sa verse 10, miabot ang henerasyon, sunod nila nga wala nagali kay balo sa trabaho sa Ginoo. So manang sikog balik-balik og basa, mao ba Lord? Tinod jud. Kay ngano man nga lahi man ang nagsunod nga wala naman noon kaila sa Ginoo. Ngano ka? Mo nang karong gabi atong tun-an. Why nga ang panalangin sa kinabuhi dili man masunod? Number 1, it is a desire. Bisan pa og mag-unsa ming ginikanan og plano, suporta ninyo og di mo desire sa inyong kinabuhi nga i-bless mo sa Ginoo, wag gyud mahimo. Wag gyud mahimo. Kay kaniyo, kun imong tanawon, ilahang mga ginikanan saman Joshua, grabe ang nakitaan nga trabaho sa Ginoo sa verse 7. Pero nganong pag-abot sa verse 10, naa na may henerasyon, nagasunod sa ilang, wala nagali kaila sa trabaho sa Ginoo. Ang lisod bayaon niya, ani ha? Mga anak, nasa grasya sa Ginoo, ang inyong ginikanan, nagamit sa Ginoo, nakatagamtam sa panalangin sa Ginoo, basin niya sa inyo ha, o sa mga bata nga nagsunod, dili nakakita. Kaya nga naman, nagdawat naman og nanadaan. Basta inyong naay mga henerasyon nga moabot sa ato nagsunod ato, mga apo ba nato nga dili na wala nakakaila sa Ginoo, wala nakahibalo kung say trabaho sa Ginoo. Ngano man sa ilahang panahon nagdawat naman sila limpyo nindot dili na lang mo desire. Nga ang blessing sa kinabuhi dili man nato mingon nga pareha sa yuta nga anak man ko. Ang blessing sa ako ang papa, akong masunod dili oy. Masunod man nimo ang yuta, pero ari ka sa blessing nga gikan sa Ginoo. Uy, desire nato na sa Diyos, oy. Dili na direct, kung nagkurimaw na ka. Hayahay kayo, no? Muna sundon po sa uban nga, nagbuyag lagi siya, nagtulibagbag na gina siya, gibless man gihapon, oy, dili, oy. Tanawaw na generation nga naabot nga, wag ikaila sa Ginoo. Lahos pagid sa verse 11. Naingon pagid ha, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Dili lamang nga wala nakatagamta, wala kakita sa blessing nga yata sa Ginoo, naghimo pagyog dili mao. Nga naman, nakamata na maghayahay.
Na naman sila sa promised land, gihatag sa Ginoo. Munang wala na sila nag-asikaso, wala na sila nag-seryoso sa ilahang relasyon ngadto sa Dios. Kaya nga naman, naa naman daan. Buhin akong nakuyawan. Ako nakuyawan bitaw ko usahay. Kana bang nakamata na bitaw nga naanata? Naana ba daan ba? Mga anak nga nakamata na nga kuan kanang plastado na tanan ba? Atong tanahon. Nganong sa panahon nganong naay generation unsa di ay it is a desire. Ang blessed life dili na siya mapanunod. Why? Because it is desire. Gisulti sa Bible in Proverbs 18 verse 1. Sa Proverbs 18 verse 1, niingon ang pulong sa Dios, true desire a man, having separated himself, seeking an intermediate with all wisdom. Kaya ang blessing manggod asa Kristohanon, patarungay ni atubangan sa Ginoo. Patarungay ba? Buto pasabot, ang pagtinarong nimo puhuna na. Wala problema sa relasyon. Dili mawala ang relasyon nato sa Ginoo. Dili ta pareha sa ubang mga churches, mga mawala ang salvation. Wala problema na, naana. Pero mayong gali kag blessing nga madawat nimo isip linuwas ka sa Dios. Munay giingon ang kaluwasan ray grasya og mayong gali kag blessing imo gyud nang tarbahoon. Tarbahoon gina nimo, di gina pwede. Nga ang blessing sa imuhang kinabuhi sa imong mama, sa among mga amahan, masunudan ba nga ang pagpaningkamot nga nagtinarong, naningkamot nga magkinabuhi nga kahimutan sa Dios, nga sa anak automatic na nga murabag nagduhol kag titulo ba? Dili di ayoy. Nganong naabot man ni? So nagpasabot, it is desire. Unsa may desire nato nga ang Ginoo nag-ingon man na nawali na share na nako na dinhi in Psalm 145 nga di man mohikaw ang Ginoo sa desire sa usa ka tawo in Psalm 145. Sa Psalm 21 gisulti gihapon didto Psalm 21 naay giingon diha verse 1, Psalm 21, verse 2. Thou hast given him his heart's desire and hast not withholden the request of his lips. Ako, kuan kay ko sa, kanibitong magtanaw ko nga, blessing bigid untag yung kayo nga mga Kristohanon ang atong papa, kanang parehas namo, among anak. Dili ba garantiya nga pastor mi ang among anak i-bless sa Ginoo? Nga automatic na. Advantage lang. No? Advantage lang kay panulundon man nga righteousness yata sa Ginoo, ug mayong kag blessing kung dili ka mo pili, dili ka mo desire, ambot lang. Kay naa may mga anak baluay bitaw ko, tingala gyud ko. Naay mga pastors, na mga anak ba nga, suwahi yun. Ano ba, mo pabadlong. Base nagtuo ni, nga, og pastor imuhang papa, automatic na ka nga, blessingan sa Ginoo, unya wala ka, nag-desire nga i-bless ka sa Ginoo. Kaya doon na kay desire, nga i-bless ka sa Ginoo, in Genesis chapter 6, verse 8 and 9, tanawa si Noah. Sa Genesis chapter 6, gisulti diha, chapter 6, verse 8 and 9, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. So, nag-desire si Noah nga, bisan pag unsay iyahang ang kahimtang sa ilahang palibot, pero nag-desire siya, nga mulakaw siya, kauban sa Dios. No wonder, nga, sa diha nga nihukom ang Ginoo nga mosilot siya kay even imagination sa tao puros na dautan pero nakakita gihapon siya og usa ka tawo nga si Noah nga nag-desire
nga magkinabuhi o maglakaw sa kabubuton sa Ginoo. Muna makita nato nga sa paglunop sa kalibutan, sila gyud mo na preserve ang ilahang kinabuhi uban ang ilahang mga anak. Pero ang iyang mga anak after gibless ba sa Ginoo? Aw gibless pod. Kay naanad man. Pagkasunod nga mga henerasyon kato. So kung imo ang tanawon, bisan pa og pastor, Sunday school teacher, preacher, ang atong ginikanan, dili garantiya nga dakog blessing madawat nga ikaw nagkurimaw. Advantage mo na ko, akong inon akong anak kunak, advantage bigyud mo kayo. Dubli bigyud ang blessing nga maangkon nyo. Blessing gikan sa inyong papa nga pastor, makuha ninyo. Plus kung magtinarong pa mo, nindot kayo. Pero og magniyabag-yabag sad mo, wala na may mahimo. Kaya mo po inyong gidesire. Parehas ani mga tawhana itong gibasa na to ganyan sa Book of Judges. Nganong ni tumaw na generation nga ni tumaw sunod nila Joshua nga unta si Joshua kauban sa iyahang mga katawhan nga ni gibutang na o nagbahin-bahin na blessing man ang nila pero ang nagsunod nga mga henerasyon wala naman kaila sa Ginoo. Naglakaw naman hinog dautan. Ano man? Kuwang sila sa desire nga maparihas sila sa nag-una nilang henerasyon. So kamong mga anak, bantahin ninyo ha. Dili baya garantiya nga preacher inyong papa o magwawali inyong papa, daghan mog blessing o panalanginan mo. Nagdepende ra gina sa inyong tinguha. Nagdepende ra gina. Kay kung mo pili day mo, mutinguha mo og dili mao, di inyo na. Grabe sa pagpaningkamot, grabing kugi. Pero nabantayan niyong henerasyon karon nga nagsunod. Purti na gid anak ko ambot ka no unsa kahay lugdangan sa mga wala na ginuhuay ba? Mga Christian nag-anam og pang backslide. Mubiya sa simbahan kay sa simbahan kuno sa ang baptist kuno instrikto. Dili na mo simba. Kay gadto sila didto mo kinabuhi sa kalibutan kay free man tanan. Pero makita nimo nga sa ilahang pagkinabuhi nga libre gaugitos. Dili gyud pareha sa hunahuna sa Ginoo nga ang yahaot ang pangandoy sa mga tao nga unta ang tao magpuyo nga tarong dili miserable nga kinabuhi kundi puno sa panalangin. Muna tinguha sa Ginoo pero nganong daghang mga Kristohanon nga kung atong tanan, apiki gyud. Mubalik gyud ka. Unsa ka ilang desire? Di man mohikaw ang Ginoo sa desire nga iyang ihatag. Napagali dito sa Psalm si David. Sinua nag-desire nga maglakaw lang gid siya sa Ginoo. Diri sa Psalm 27 verse 4 and 5, David's desire nga magpaduol kanunay sa Ginoo. Hey, kung gusto tag blessing, aron ta mahimong blessing sa uban, dot sa Ginoo. Amen? Ayaw palayo sa Ginoo nga mo'y source sa blessing. Tanawa si David. Atong tanawon sa Psalm 27. Ug maghisgot ta og protection, blessing, wag ginay problema sa Dios. Tanawa, verse 4 and 5. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Verse 5, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. So kung imong tanahon, naa diha ang blessing. Naa diha ang total protection nga gihatag sa Ginoo. Kinsa, nag-desire ka nga mudot-dot sa Ginoo. Mupaduol sa Ginoo. Si David, naobserbahan og di siya mupadaol sa Ginoo. Asam siya dagan. Ang Kristohanon kung dili ta mupaduol sa Ginoo, aha man ta dagan. Be. Natay ko na san, nay permi ayuda kada semana. Pero mo na nga,
Ang blessing, pa-fitfulay ni sa Ginoo, oy. Pagtarungay ni sa Ginoo. Di gyud garantiya nga kami, pastor, ang among mga anak, dakog blessing nga madawat. Ug di sila mo desire, nga mudot-dot sa Ginoo, mulakaw, kuyog sa Ginoo, wa gyud. Munang naay henerasyon nga moabot, nga wagi kaila sa Ginoo. Munang kamong mga nakakita na sa blessing nga gihatag sa Ginoo sa inyo, ha? Dili ra ba na direct nga ikamana sa kananaong material, ikamana, pero og basihan sa blessing nga sa Ginoo. Agoy. Mo ni kanang nakaobserbar mo sa mga yuta. Purting kago sa ginikanan, purting hago, pamalit. Pag abot na sa mga anak ug sa apo, mukalit kag gawa. So, ingon ana ba? Nga naman, wala nakakita sa trabaho sa Diyos. Si Ruth, in Ruth chapter 1, verse 11 to 16, tanawa, ganiha, si Noah, nag-desire nga maglakaw kauban sa Diyos. Si David, nag-desire nga magpaduol sa Diyos. Si Ruth, nag-desire nga mutapot sa mga dunay, gitawag dunay, Diyos sa kinabuhi. Tanaw na ito si Ruth. Ma-bless magikuha ni kinabuhi ni Ruth. Grabe og integridad. Basta pagkangalan na sa Ginoo, di gyud siya mahadlok. Ruth. Ruth chapter 1. Okay, Ruth chapter 1, verse 11 to 16. Nakaibaluta nga si Ruth, kuan nang asawa sa anak ni Naomi. Sa diha nga miabot ang panahon nga namatay ang iyahang ugangan nga lalaki. Namatay po ang ilahang mga bana. Gusto ni Naomi nga papaulion sa ilahang ginikanan. Kayo di wala na mugawas nga lalaki pang anak ngadto niya. Pero naay kasing-kasing si Ruth nga nakita niya nga kining mga tawhana naagi ni siya Ginoo. Wa gid siya ni biya. Pero unsay nahitabo ni Ruth? Dako kaayong blessing nga nadawat ni Ruth sa iyahang pagpabilin, pagdutdot, pagcleave ngadto sa ni Naomi nga dunay Ginoo sa kinabuhi. Kamo bitawng sa grasya sa Ginoo, kamong naning kamot padayon lang mo. Kaning na Max slide. Ambot unsay mapaabot. Unsa kay mapaabot? Kay di-desire man na, unya kung mo-desire na nimo, udot-dot gi ka sa tag-iya sa blessing. Mulakaw gyud ka sa tag-iya sa blessing. Mutapot gyud ka sa tag-iya sa blessing. O ngadto sa mga tao nga gi-bless sa Ginoo. Ang pait kaayo nga magkadugay na niya tang Kristohanon, naanao niya yung mga mutunga din hinga mga anak ba, mga apo ba nato nga wala na kaila Ginoo. Pagangalan na lang baptist ba? Pagangalan na lang baptist, ng inigagi niya di as panel sa kulapo mahurot na. Para sa Bukidnon, ambot kung sa Pastor Zamahila may nagstorya ani, ambot lang tinuod ba kapod? Siguro. Nga naay mga lugar sa Bukidnon nga puro mga Baptist. Mga daghan kay mga Baptist. Pero ug moagi ang panel, bakante man inig uli. Panel sa Kulapo. Ngano ka? Basin sa sinugdanan pa lang ginikanan, faithful sa Ginoo, pagkasunod nga mga henerasyon, in the next generation, wala na nakaila sa tinuod nga Ginoo. Name na lang nga Baptist. Di ta mo sugot.
nga name na lang Baptist. Ay di ta mo sugot. Kundili, Baptist nga naagyod ang presensya sa Ginoo. Naa ang panalangin sa Ginoo. Kaya di ba garantiya nga pastor ko, si Kai si Shai, iblis na. Desire nila. Kung mo desire sila blessing, sila, ilahan ang pandayon nga mulakaw, kauban sa Dios. Mudot-dot sa Ginoo. Mupatapot-tapot sa Ginoo, ngadto sa mga tao, nga dut-dut pod sa Ginoo. Kay, unsa may kapuslanan natong magpuyo tag wa tay blessing aning kilbutana, unsaon nimo pagka-bless sa ubang tao kung di wa kay blessing? Mo nang sa Dios ang tanang dungog pagdaig pasalamat. Ngano nga diri sa church sa Baroy nga gipundar ni Pastor Chris. Nganong naay mga lahi gyud ang kinabuhi. Pero nganong naaman poy wala na po dire, lahi po ang kinabuhi. Kisay naka ilan ni Gigi Dakomos. Staff to dire. Dugay ito nga staff dire. Pero, abi na kog magpastor dito sa Cebu. Impostor man di ay. Lisod kayo ispilingon. Di garantiya. Kaisog atong Pastor Chris, grabe to, mutudlo. Pero pag abot nga nawa sila, nipalayo sila, grabing pagka-backslide. Ambot lang, ug madayon ug kawanted. Di lang na ako na i-open. Pero ngilad. Nayuban nga, sa grasya po sa Ginoo nga, naningkamot, bisag tanaw sa una, murag, ning nga, murag mag-ambot. Pero naa sa church, makita ni mo na blessing. Amen? Nga naman, nasabtan niya nga, mudot-dot kita sa Ginoo, kay ang Diyos, mo itag-iya sa blessing. Mupaduol kita sa Ginoo, kay ngano, kay mupaduol ka sa Ginoo, halayo ka sa Satanas sa yawa. Kay mupalayo ka sa Dios, duol ka sa yawa. Mura na hibawaan ni si Naomi, gidut-dutan gyud ni Ruth, kay nakita niya kining mga tawhana o kining Ginoo ani. Buutan, mupanalangin mo nang si Ruth, wa siya ni biya. So gusto tag blessing, ay gimugbiya sa church. Ay gimugbiya. Mubiya gali mo sa church, ambot lang. Grabe biya ang church. Mura nig ospital. Mura po nig kurte. Naatanan. Ug mo palayo ta diha, unsa asa man ta makadungog og panambagon, unsaon nato nga i-bless ta sa Ginoo. Kung mo palayo ta sa church. Wa gyud lain. Mubito niyo ng Ginoo, paduol sa Dios, aron ang yawa mo palayo nimo. Nan kun mo palayo ka sa church, naman ka na dool. Dool na ka sa yawa. So sa may mapaabot nimo, ang blessing sa Ginoo layo. Unang salamat na lang nga nipili ta nga mo paduol sa Ginoo. Amen? Mudot-dot sa Ginoo. Maglakaw kauban sa Ginoo. Ngano man nga ang panalangin sa kinabuhi, dili man mapanunod. It is a desire. And number 2, it is a choice. Pagpili. Kang Joshua, kung balik ta ni Joshua, wagi problema ni Joshua. In verse 7, and the people served the Lord all the days of Joshua. So, why problema? O sa mga nagsunod po nga mga henerasyon, katong mga elders, nga pareha ni mga preacher, mga leader, ingon ana, and the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders. Usa man elders, katong mga leaders nga naa sa church. Who had seen all the great works of the Lord. Katong mga nakakaplag o nakakita sa trabaho sa Ginoo. Pero pag abot sa verse 10, nganong na may henerasyon nga wala na nakaila sa Ginoo. Kay sila nipili sa kinabuhi nga layo sa Ginoo. Christian, ang kinabuhi sa Kristohanon, kung gusto kag blessing, padot-dotay sa Ginoo. Pagpili ug asa ka. Unsay gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi. It is a choice, pagpili. Nganong nipili man sila?
kaha nganong nipili sila. Ngano? Naay rason. Nganong nipili sila nga dili i-bless sa Ginoo. Unsay dainaan nila nganong wala man naing abot maningni ang mga tawhana nga wala nakaila noon sa Ginoo ug wala nakakibhibalo unsa ni trabaho sa Ginoo. It is a choice kinsay sundon, kinsay kuyugan. What laing sundon ang pulong sa Ginoo, amen? Mo bitaw ng thy word. Di ba? Kanta na sa mga bata, no? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oh, saan man na nimo? Kung di ka mo pili, anak, ug ang atong mga anak, dili na to gayran pagpili sa Ginoo. Saan man? Kinsay sundon, siyempre, ang pulong sa Diyos. Kinsay kuyugan, katong mga tao nga dut-dut sa Diyos. Kinsa man ni sila? Mubalik ta ni Joshua. Exodus 24. Nganong gi-bless ni sila? Exodus. Kinsa di ay gikuyog-kuyugan ni Joshua, nganong gyud nga gi-bless si Joshua? Joshua, Exodus chapter 24, 12 and 13. And the Lord said unto Moses, come up to me into the mount and be there, and I will give thee tables of stone, and a law and commandments which I have written, that thou mayest teach them. And Moses rose up, and his minister Joshua, and Moses went up into the mount of God. Nganong lahi og blessing si Joshua? Gipili niya pagdutdot tong mga tao nga dutdot sa Ginoo. So siha kuno niyo mga estudyante kinsay inyohang kadutdot diha. Basig katong mga kurimaw. Matakdan gyud mo pagka kurimaw. Dunggan mo nako nang naang kurimaw. Sige na kurimaw. Kana bang tawo ba nga yabagon gyud buringog. Mura buringog. So ang blessing sa kinabuhi dili man inherited. Lahi man tag blessing. Ako mga anak lahi po sila blessing. Lahi po ko. Di pud mahimo nga akong blessing. Okay, ang blessing nako nak ihatag nako nimo. Dili pod. Basta dili siya mo choice, di siya mo pili. Di gyud garantiya nga kitang naa karon, Domingo, Miyerkules presenta ang atong mga anak automatic i-bless na bisag wa nagtinarong. Ang blessing conditional. Ang kaluwasan ray libre. So mo na nga it is a choice. Kinsay sundon, kinsay kuyugan. Si Joshua nganong gi-bless sa Ginoo si Joshua tungod kay nigkuyog-kuyog siya sa duol o dot-dot sa Ginoo nga mga tao. That is Moses. Munang si Joshua, munang wa siya kahadlok. Siya mo ay nagpainit sa mga tao nga daog lagi ta ni. Ato ning sulungon ta ni kay dagko kayong kuan dito, pero ay pulo. Wala ni dot-dot. Kinsaray na abot sa blessing nga ni puyo og 130 ka tuig. Si Joshua og si Caleb. Ngano man? Gipili nila. Kinsay kuyugan. Hey mga estudyante, mga anak, pilian ninyo kuyog-kuyog ng mga tao nga kanang naang duol sa Ginoo nga naa mo'y makuha nga panalangin. Masunod ba? At tunod mo kuyog atong mga buringog. Mga yabagon. Di sayop nga mamigo ta, di sayop mamarkada ta. Pero, kung maingon tag patarungay sa pananaw sa Diyos, pili atong kuyog tong mga tao na mahadlokon sa Diyos. Kaya kana bitang mga bayot, Bayoton, kanang bayoton. Pakuyuga gali nag mga bayot. Di ba, mabayot na madugay. Kanang lalaki nga talauyab, pakuyuga gani nag mga dili kabalo mo ingon. Di pakuyuga gali kanang mangtas nga mo ingon, di ba? Makabalo na mangingon. Depende di ay sa imong kuyugan. So kung ang blessing dili man not inherited, para sa itong ibasa ganina, naaman day ang pagpili, pilion nato
Kinsay atong kuyugan? Si Joshua, ang gikuyugan niya si Moses. Kinsa pa gyud? Makita nato din ha. Silat. Nganong miabot man ang panahon nga naglalis ang ilahang mga magtiligway og baka og hayop. Ngano man to? Gibless man silat. Kasi kauban. Si Abraham. Pag umangkon rato niya. Kaso lang, kay tungod sa ilahang nakarnal siya, niadto siya og Sodom, imbes blessing diri gawas-awas, nanagod siya yung mga banta, camels, goats, she-goats, daghan na kayo siya. Tungod sa kadaghan, dili na kasya sa gipuy-an nila. Pero, nipuyo siya og Sodom and Gomorrah. Back to zero. Nga naman, nipili man siya nga dito siya mo puyo sa mga tao nga wala nakailaw Ginoo. Muna ako malip, ako ganahan ko bita atong Lunes, pag Pastor JK, kuyog tag maranding. Kay kuan kanay ko, kuyog ko kay gusto ko nga makaduol ko anang mga pastor ba nga kana bang gi-bless sa Ginoo ba? Gusto kong paduol nila, mga istorya, unsay mga kuan, maghatag nato og kusog ba nga mopadayon sa unahan. Pagka Martes, yung Pastor JK, ato tag-iligan, kuyog ko, kay gimingaw ko sa mga pastor dito, nga nakita na ko ang trabaho sa Ginoo sa una, kay gusto ko nga matakdan og blessing sa ilaha. Pagka Miyerkules pod, ninghangyo si Pastor Titong, adto ka ha sa di lang ko ang anniversary, dito ko sa mission conference nimo. Nakaabot ko dito, Miyerkules, buntag, wagi ko niya paulia. Isa, ni ba, magko nga naa ka, gimingaw ka, iko gimingaw jud ko pastor, ug laag dire. Wa na kay prayer. Tsa, ay kitay mag-date ron. Kami, gakoy-kuyog dito. Sabay na mo, tubang mga pastor. Nauli ko, alas 4 na sa kadlawon, pagkabuntag, pagkaugma. Kay late ko, isa pa late ka, dugay ka ni uli, ugma ra ka uli, mag-fellowship ta. So, ingon na ba, ato dot-dot anang mga tao nga na-blessing. Sige, pagdot-dot anang mga tao nga blessing. Amen? Bakit ba? Di ka ma-challenge din ha. Makapangutan namin ka, anong i-bless ka sa Ginoo? Ano man sa sikreto ka sa blessing? Ano ba? Munang, dili na lang tama manghingalan atong mga membro do sa simbahan. Di na nga, tarong lang ta. Sunod lang kung sa plano sa Ginoo sa itong kinabuhi. Di, jud ma, adto noon mga lugit ng atubangan, simbahan. Kusa man yung mga tawhana nga, so, pagpanalangin, taman ra mo diha. Ngano man, nagtuo siguro nga og Kristohano na ka, automatic ng blessing. No. Tarbahuunon gina nato ng blessing. Pa-faithfulay sa Ginoo. Dayon, pagpili kinsay imuhang kuyugan. Si Joshua, ni kuyog ni Moses. Si Lot, gibless kay ni kuyog siya ni Abraham. Si Elisha, nganong si Elisha nakakita man o na-fold, na double man ang blessing na dawat niya kisay ang kuyog. Si Elijah, tanawan ng mga tao nga nagkuyog anang naay kahadlok sa Ginoo, duol sa Ginoo, di ba? Gibless po sa Ginoo. Pero tanawa ang mga tao nga nagkuyog atong mga kurimaw. Dire. Di ba? Pagyod. Mabasa nato si Elijah dito sa 2 Kings chapter 1 verse 11. 2 Kings tanawagan ni unsay kinaiya ni 2 Kings chapter 1 verse 11. Mo ba ni? 2 Kings chapter 1 verse 11. And Elijah answered and said unto them, If I be a man of God, let fire
come down from heaven and consume thee and thy 50, and the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50. So kung imuhang tanawon, si Elijah, nganong didot-dot si Elisha, tungkod kay si Elijah, purtig yun kaduol o kasuod yun kay si Ginoo. Muna nga, it is choice. Kung gusto tag blessing, ayaw yun sayo pa o kinsay imong kuyugan. Dito sa 2 Chronicles, sa 2 Chronicles chapter 34, tanawan ning bata, 2 Chronicles chapter 34, verse 1 to 3. Josiah was 8 years old when he began to reign, and the reign of Jerusalem 130 years. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walk in the ways of David. Tanawa. Di ba naa sila'y kuan? Naa sila'y ilahang desisyon nila, ilahang pagpili. Nilakaw sila kauban sa mga dunay o suod sa Ginoo, dot-dot sa Ginoo, about David. So, unsa na hitabo? Ni-reign siya 130 years. Sugaya, no? 130 years. 31 years. Nga naman, tungod kay nipili siya, kinsay iyang sundon. Kung gusto kag blessing, ay sunod-sunod ang mga tao nga, wa kay blessing makuha. Backslider kay dako, tagda lang. Pero ayaw og kuyo-kuyo, gawas kung imuhang disipulon, aron mo balik. Pero kay backslider, unya, wadto ka didto, wa kay blessing dia ay. Dot-dot sa mga tao nga duol sa Ginoo. Munang sagrisya sa Ginoo, inko Mark, ay ako na yung people dito atong sung leader si Mark. Kung Mark, pagtarong lang. Sunod lang unsay sultis pastor o sa pulong sa Ginoo. Makita laging kalahian. Sunod lang. Dili man na pareha sa siling nga moha lang dayon. Sunod lang, makita ra na nimo ang blessing. Munang kamong mga anak, kay kami dili man gyud mingon mong gamot aning kalibutana. Hinaot unta nga walay henerasyon nga magsunod namo nga wala noon nakakaila na Ginoo. Sayang ba no? Sayang. Sabi na din daghang magwali. Daghang mumaymay sa pulong sa Ginoo, porting daghanang preacher. So, ingon ana, it is a choice. Kinsay sundon, kuyugan. Munang si Josiah followed David's legacy. So, ang legasiya nga gibili ni David, mo iyang gisunod. Kalami sundon tong kang Jezebel, isog kayo? No? Isog kayo. Kadagandagan God. Pero sa blessing, kanon kag iro. Nahulog na to sa third floor, second floor, nahulog. Pagkabot sa ikaw iro. Nga man? Wicked man. So, makita nato mga kaigsunan, nga kay pagpili man, kinsay atong sundon o kuyugan. Na yung mga tao nga akong ipangpili, nga mabless ka nga nganong ni kuyog, unsay naangko nila, nga ni kuyog aning mga tawhana. Si Joshua, ni kuyog ni Moses, agoy kanindot sa blessing. Si Lot, ni kuyog ni Abraham, grabe kanindot sa blessing. Si Elisha, ni sunod o mikuyog ni Elijah, grabe kanindot. Nakakitagdaghang milagro sa kinabuhi. So, Christian, piliun nato kinsa atong kuyugan, oy. Maglikay gali ko og fellowship og mga pastor, nga katubitaw mga pastor nga di man ta manaway pero ilaha lang pud siguro nga naabot ra na. Kana bitong maghisgot ta og trabaho gud sa Ginoo, depende man na nimo God. Ay mga pastors nga dugay na kaistanan, gikan pa sa kauswagan, linamon, kapatagan ana. Wa nakapundar. Dayon nanudlog mga bata na sad karon. Ingko Lord, sorry gyud kayo nga di kay ko ting fellowship ani. Kay ngano? Makakuha niya ta og idea nga di mao. Ko Lord, tabangi ko nga masunod, makakuyog-kuyog ko anang mga tao nga duol nimo, naapoy mga panalangin gikan nimo. Kay matakdan ta ba? It is a choice.
Ang blessing sa kinabuhi dili inherited. Why? It is a desire, it is a choice. Kinsay sundon o kuyugan. Then kinsang tambag paminahon. Ang kinabuhi ra ba? Decision making ni. Kinahanglan ang ato ang kinsay atong tambag nga makuha. Kinsa may mutambag, kinsa may kanabang mo advice nimo. Naay mga tao diri nga niadto unta sa old men kay nikuyog ni katong mga old men nga mga tao ni David. Pero katong mga old men, mga karaang tao nga mga sakop pa ni David sa unang panahon. Nga siya advice. Pero niya tagda. Dito na siya naminaw sa mga advice sa mga batanon. Kaya nga naman, ang mga batanon, may ingom na millennial na gutaron. Kanabi itong mga edad-era, dugay na sa church. Anak mo pangayag tambag kay munay giingon, taas-taas na kay nag-experience siya sa ilahang kinabuhi isip Kristohanon. Adto mo pangayag tambag. Dili bitaw salamat ta sa church, daghan kay tag pangayo ag tambag. Na doktora. Bisan og nagsimbahan na mo, sulwiningod gikag utro ana. Oh. Mr. Merlin, nga naningkamot sa grasya. Na mga young people, na mga tanaw ninyo nga manay mga naana sa pila na ka henerasyon. Nga makita nyo na amoy makuha nga blessing. Duula na. Nga katong makita po nimo nga duol sa Ginoo. Adto pangayog tambag. Dili kay magdesisyon ra ka dayon pagkahuman dayon manangil kag mga tao. Mangayo tag tambag. Tanawa diri sa kinsay tambag paminahon. Sa Psalm 119, sa Psalm 19 verse 7, wala gilaing tambag nga ato ang sundon. Psalm 19 verse 7. Una, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. So kung natong tanawon din hima kaigsuunan, gikanta-kanta mo gali ni, wala gyud tay laing sundon nga tambag ay kani gid Biblia ay. Safety gyud kaayo ta. Ngano man, ang Biblia gisulat sa mga balaan nga iya sa Dios, giniyahan sa balaang espiritu, gisulat for the next generation o ganto sa ato ang henerasyon ug sa nagsunod nga henerasyon. So karon kay naaman sa atong henerasyon nga kon nagtinguha ta nga ang atong mga anak o nagsunod natong henerasyon dunay kahadlok sa Dios, di gyud nato ibulag ang tambag ang pulong sa Ginoo. Ipasumay gyud nato sa pulong sa Ginoo ang ilahang dalan. Kay lisod gyud, mga batan-on purti lisod ah. Wagi problema ang bukid sulwiningan. Kana gyud pagkinabuhi na mo lisod kayo. Dito why mo balibad dawatanan. Kana gyung gusto na kang magtarong sila aron iblis sa Ginoo. Kana gyud mo problema na dito. Manirong gyud ang mga tao basta pasubayo na nimo sa Biblia. So walay laing tambag nga una gyud nga atong sundon kani gyung Biblia. Kay sure gyud na siya nga mahitabo, sure gyud na siya nga manghitabo pa sa unahan. Unsay purpose sa 2 Timothy chapter 3 verse 16? Unsay gingon dito? Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios, mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid. Verse 17, aron ang anak sa Dios mahimong hingpit sa tanang mga maayo nga buhat. So ang Biblia, kung gusto tag i-bless si Ginoo, kini yung Biblia mo itong tamdan. Kaning panambagon sa Biblia mo gini ato ang sundon. Kay lisod gyud ng panahon na. Lisod gyud, nag-anak ko lisod ang Biblia no og mawala ang Biblia sa kinabuhi sa Kristohanon.
ang gadget na mo ay mag-control? Cellphone ba? Pila daw ka oras ang imuhang pagbabad sa cellphone kaysa Bible? No? Salamat na lang sa Ginoo nga naapata. Munang diri sa Kristohanong kinabuhi kung gusto tag blessing. Kaya yung Biblia ay tamdan gyud nato kay mao gini mo tambag nato nga i-bless ta sa Ginoo wa gilain. Then sunod gingon din na kinsang tambag paminawon ato ta 2 Kings chapter 12 verse 1 anto. 2 Kings 2 Kings chapter 12 verse 1 and 2. In the 7th year of Josiah began to reign, and 40 years reign he in Jerusalem, and his mother's name was Zibiah of Beersheba. Jehoahaz did that which was right in the sight of the Lord all his days, wherein Jehoiada the priest instructed him. Unsa? Naitawo di ba? Naitawo nga nag-guide niya. Ngano nga naka-reign siya og pila ka tuig ni? 17 year? 17? Nganong dumala siya sa gingharian? Nga tarong iyang nabuhat kay naay advisor niya nga mahadlokon sa Dios. Kinsa man ni? Si Jehoiada. Kinsa man siya? The priest instructed him. So kanibang tambag no? Na ako'y gitambagan dito sa bukid nga wala ni simbas Domingo atong Domingo. Kaya gitambagan ako nga gikan na sa Ginoo, blessings sa Ginoo, ay kalimtig pasalamat ang Ginoo. Kaya basig nakurat ra ka sa gamay nga blessing ba, nya ang kasunod nga blessing di na noon maabot. Wa gid siya mosunod. Wa gid ni simba atong Domingo. Ingko gasugod na unta og bless sa Ginoo sa iyaha. Nakapundar nagpamuyo, nananay mga hayop. Di na noon pud mo simba. Kay nabisi na sa panalangin. Kaya mo man ako tikuha sa una. Kung Lord, tagay biya og linain nga blessing ning nanerbisyo nimo ha. Karon na blessing. Di na mo simba. Naunsa, maputol. Kung di pa na mao nga blessing good. Sa pastor ta mutambag ta dito, di pud sundon. Ingnonon ta nga, striktuhan ang baptis. Uy, di man ang baptis instrikto, ang Diyos man mismo. Mutambag ta, kay kita mo yung nakabasa sa Bible nga the blessing of the Lord, make it rich, and add it no sorrow with it. Nung sa man mo nang gamay pang panalangin, pag abot sa unahan, ang kwarta. Anong nawa? Ambot lang aha pa dong. Oh. Nag-uol. Kaya di mo po mutarong sa Ginoo. Tambagan, di po mo sunod. Munang, daghan mong mga karaan. Nang taod-taod na sa Kristohanong kinabuhi ba? Young people, daghan ninyong kuwaag panambagon din na. Mga asawa, nga murag bago pang Kristohanon, kung daay mga problema sa kuwan, daghan ni Ma'am Charity, si Ma'am Arian. Medyo, taas-taas na experience sa trabaho sa Ginoo ba? Kanindot, ana. Di ba automatic na nga, bisan og, Friend Daniel, isar ka buok. Ang blessing ni Gingging nga, inana, di ba na direct ka mahatag niya? Kinahanglan mo pili pa biya siya. Mo desire, dayon, mo pili. Kinsay iyahang kuyugan, insang tambag, unsaon pag kinabuhi. No? Si Joas, dunay gitawag
Jehoiada. Diri sa 2 Kings chapter 18, si Hezekiah, cleave to the Lord and His word. Oh, dut-dut siya sa pulong sa Ginoo. Ito mabasa, 2 Kings chapter 18, unahan naman na. 18. And it came to pass in the 3rd year of Hosea, son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. 25 years old was he when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name also was Abi, the daughter of Zechariah. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David, his father did. His father did. Buhat diha nga, ang giyahang gisunod, unsa tong mga tao nga dool sa Ginoo. Muna nga, naka-reign sila og sakto. Gibless sila sa Ginoo. Dagko ilahang pagserbisyo. Muna, kung gusto ta nga magamit sa Ginoo sa dugay nga panahon, nga naay blessing, dut-dut ka sa Ginoo. Paduol sa mga tao nga dunay kahadlok sa Ginoo. Pangayog tambag sa mga tao nga mogamit sa pulong sa Ginoo. Ayaw sunda ang mga prinsipyo nga naa sa kalibutan. Kaya prinsipyo sa kalibutan karon porti nagyong hiwia. Tay nagpalit ko og bugas. Nay ni dool nako nagpo-face na nga, pastor, eskwela bi kog Bible school sa una. Dayon, ano maka nagpastor? Nagsundalo mo ko. Dayon, wala na. Nya, tinuod yung ka nga, Kristohano siya. Tinuod, pastor. Pero giduhulan kong beer. Astang ibaga lagi. Iko, lahiya na sa prinsipyo. Diba? Nikot pag bersikulo. Diba, pastor? Gamayng bino para sa kuto-kuto. Taka mo lang og interpret. Ano ko? Dili garantiya nga dugay na kang Kristohanon. Nga sa simbahan ni mong gigikanan, nag-eskwela kag Bible school, naagyod gihapoy choice nga imong pilion aron i-bless ka sa Ginoo. Di gyud pwede nga prinsipyo sa kalibutan. Mawad-an magutag amigo kundi ta mo apil og inom. Kisa ingon. Kanindot amigohon ng walay bisyo. Ngano? Walay gasto. Ikaduha, kahimutan pud na sa Ginoo. Gasalig ra maguta sa blessing sa Ginoo God. Amen? Wa man ta magsalig sa ato ang kapasidad. Kay kung itikong ikuan ka sa Ginoo ba? Kay magsalig tas ng wala gyud ta. Muna nga, diha sa blessing, ahong gikuan ani gilantaw, ang nagsunod natong henerasyon ba? Kitang naasa sa atong henerasyon karon. Unsa kay ma-expect nato sa nagsunod natong henerasyon? Kaning kang kuko nga dalagang gamay. Dili biya na garantiya nga siyan yan, porting pamahig dire, bisag kaslon, siging pamahig aning mga bulak. Nakatagamtam sa blessing. Naminyog tarong, nakabanag, gwapo. Nga automatic na ang iyahang anak, i-bless pod. Nga dritso na dayon. Naapa sila'y gitawag og desire, dayon pagpili. Muna kitang mga Kristohanon, unsaon man nato mapasunod? Unsaon nato? Second Chronicles. Sa Second Chronicles chapter 34. Verse 1, 2, and 3. Josiah was 8 years old when he began to reign. Di gimatter ang ang edad. Kung ang Ginoo mo bless nimo, dili gyud edad basihan. Kay kung edad pa'y basihan, parehas atong ibang istorya ni Pastor, nitukar na raw po dito sa Iligan. Isa, hisgot mga sikanan ba? Hisgot og sikanan. Anam to Pastor Chris nga,
Sige lang, kay agi mo tong pick up ni Pastor Ruben. Sinaw kayo. Mga pastors, ay mo kaguol. Nusunod na lagi ato nga inig kakuspaw anang ilaha, abot na ato kung dugay pa bigay magkuspaw, pastor. Maabot po ang blessing na to nga sinaw ilaha, sinaw po na to Kay lisod na dugay bigay na magkuspaw pa. Dugay pa maabot ang blessing. Ang nga to diha, usay sikreto nga gibless sa Ginoo nganong nana sila, mo isundon. Ngano man ni si Josiah 8 years old, nahimo namang hari. Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 130 years. That he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of David. Kanang yung idol. Idol. Kanang gi-idol nila ba? Dili nga gi-idol nga simbaho nila, kundi dili gikuhaan nila og base ba? Gikuhaan nila panangingnan ba ang paglakaw ni David ngadto sa Dios mo'y ilahang gisunod. Nakurat ko atong Lunes dito sa Maranding. Tindog ko ba? Sunod ni Pastor JK, Pastor KD na yudto. Nang diri man ko ba? Yung post ko dito. Nikalit magduol si Ma'am Ruina. Liwat yung pastor kada. Ako naliwat magong pastor, Chris. Nga di man ako'y anak. Ano ka? Sila ra po ni Balog, unsay nakita. Liwat yung kang pastor, Chris da. Sige ko imagine ko, hatod na uli ko, anong, may nino tong liwat nga kaisog sa pag-declare sa pulong sa Ginoo, nindo to. Usa pagyud. Sige ko hunahuna, unsay akong nganong naliwat ko ba? Akong sundon sa to. Katong iyahang visionary. Pagka-visionary ni Pastor Chris. Namin ito siya sundon. Amen? Natay mga tao nga sundon ba? Ang ayan nga, kuhaan og panag-ingnan. Tanawan ni si Josiah. Kinsa iyahang gipanag-ingnan? Si David. Nga sa panahon, layo na bikay ni. Nasigutan si David, wala na biya siya. Pero nga no mangyod nga, gisunod pa mangyod. Tungod nga nakita nila nga sa kinabuhi ni David, real ang Ginoo nagtrabaho sa ilaha, victory, blessing. Munang nakuhaan nila base. Munang kita, kamo yung people, kanindot gini nyo, daghan kayo mong makuhaan og panag-ingnan, ay lapok simbahan ninyo. Daghan kayo mong makuhaan og base, ay panag-ingnan. Nganong i-bless na sa Ginoo, no? Kaya ang purpose anang naay mga tao nga nahisgutan din kay inig-abot ta sa panahon nga magdesisyon na ta ug unsa nga klase nga blessing ug mapadali bang madugay na kay tao nga matanaw ba nga gibless gali siya sa una. Siya usa kay sekreto ani niya nga gibless siya. Sundo nako aron i-bless pag parehas niya. Ana ba? Dili man idol sa ana. Kun dili ang gipagkinabuhi atong mga tawo nga una ba? Ana di si Doktora, sa grasya sa Ginoo, to God be the glory. Na maadto dito, madunggan ako, bahala o gikuan. Isa ay, nagwali pa si Pastora. Pastora na siya. Kung dili na, may pastor sa amo Dili na pastora si Doktora. Doktora gina siya. Pero mo share gina siya sa pulong sa Ginoo. Kanang maghulat-hulat mi dito sa kuan ba? Nadugay si Pastora. Pastora may, dili pastora sa amo. Na ba nga? Makabinta, pulong sa Ginoo dayon mo ibira. Ano yung mga tao nga masunod na to, matanaw na to? Kinsa pa ni mga medyo dugay-dugay na. Si Tatay Duming. Papa si Clyde. Pastor Kide, Pastor JK. Kanang ina ba? Mga tagtambag. Dili kay magmata na lag morning ng ginikanan. Ay, kaluoy kayo. Ay, mga tao dito sa bukid, ambot. Maluoy na lang taon tas mga ginikanan. Tambagan, di mo sunod. Unya og dakpunon, kita'y pasinginlan. Ay, kaya bag ninyo. Tambagang ipaundang. Ako kuno'y nagsalipod. Kaya bag salipod, good taon. Tino na, nagsimba na simbahan.
Pero di gina mawala ang pagbuyag nako halos kada Domingo sigig buyag, sigig tambag. Ikaw, wala na nagsimba sa amo, upat na kabuok, wala na nagsimba, wala ko labot na. Mga suyop magkaindag ko, God. So, Christian, parents, mga magulang sa naana sa ministry, dili man nato mapamana ang blessing sa Ginoo. Magpakita, magbuhat lang ta og ligasiya. Aron ilahang basihan. Parehas ni David. Di ta mo undang og buhat og mga maayo. Pagpahimuot sa Dios, mahinumduman raw niya tanila. Tanawa sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Nganong gihisgutan man dayon dinhi sa Hebrews chapter 11, niingon man din ha, ang mga pagtuo sa mga tao. Chapter 11, oh. By faith, Abel. Through faith. Dapat sa verse 6. Verse 7, by faith, Noah. Abraham, by faith, he sojourned. Nato yung mga tao nga makuha base, gituyo ni sulat ng Hebrews chapter 11, aron mo atong basihan, kitang mga nagsunod nga henerasyon. Kanini ang mga, whole chapter 11. Nga ang buti pasabot ani, nga nung gispasuwat ng book of Hebrews, katong gihimo sa Ginoo aning mga tawhana, mooy purpose gisuwat ni aron mooy mapanamina nato nga ato pong buhaton. Di man masunod tuod nato ang ilahang kinabuhi, but naatay masunod, naatay malantaw. Kanindot aning Kristohano naatay Bible? Naapatay mga Kristohanon nga naguna. Magtanaw ko ani nila nga dugay-dugay na sa ministeryo. Ako dito sa church, kuan ko mga bata. Ka-train ko sung leader, karong September, magsugod na og kanto amo ang Sunday school teacher. Kay ngano? Aron ba makita ba ang blessing ba? Makita sila nga lahi gyud og blessing nga mudot-dot ang usa ka Kristohanon sa mga tao nga nagpaduol pod sa Ginoo. Kay kadto ka mo barkada atong mga kurimaw, takdan ka pagka kurimaw. Kuy-kuyog ka, barkada anang mga why blessing kay lahig prinsipyo, dugay maabot ang blessing. Pili kung kinsay imong kuyugan. Pili kinsay mga yuan imong tambag. Sunda ang mga tao nga nakita nimo ang trabaho sa Ginoo nga makita diya sa ilang kinabuhi. Brother Giging, salamat sa Ginoo. Nga hangtod karon naapaghapon sa church. Nabi mga panahon nga struggle wi ning Kristohanong kinabuhi. Pastor Titong miong ka siya. Kapoy as ministry Kapoy ko. Pastor, normal masiguro gyud ang kuan kanang ministry. Enjoy man siya. Why problema? Enjoy ko sa ministry. Murag kapoy ng ministry, no? Makaguwang. Ay nang wala siya ing na nga, Pastor, ay magulang yung Pastor Jerry. Ako, isa bata pa kayo tanawon sa Pastor Jerry, kaya ni mo, Pastor, ay pahimungot. Pag-usap pa ito siya. Dali paghimungot. Nahuman yung conference. Kaya nga naman, tungkol sa kabisi, daghang mga tao nga, mulantaw nga giunsa sa Ginoo ang trabaho sa usamis. Kaya mo ko'y bungot. Ako'y kuyog naming doha. Si Pastor sa Cebu, sa Manila, Nable. Hasta hinaya kay muwali. Pastor, tanawa bugod muwali si Pastor Nable. Ibasa ang verse, hinay kayo. Pero ang offering kada simana, sa mission lang nila nga ihatag, milyon kapin. Hinay kay muwali. Ngano man, dili di ay pasingtuan, kundi sa kinabuhi di ay na makita. Grabe ka giver, Pastor Nable. 76 kabuok
gisuportahan lokal. Wa pa'y labot foreign land. Foreign mission, wala pa. Nagsayon mi? Wala. Pero, nakahatag man lagi, nakasuporta man ta. Nagsigili ko paminaw niya, hinayag kay muwali. Partag yung hinayag yung kay muwali. Mura lagi siya nag-istorya. Pero, magsiga imong mata, kag asa dapit, unsa nga nung, i-bless mo si Ginoo ang mga tawhana, no? Ngano man nga atong tanawon, atong obserbaran. Kay nagbilin silang nindot kaayo nga legacy nga sundon sa ubang mga pastor. Kita kay Kristohanon man ta, unsaon nato sila pagkumbinsi, unsaon nato mapasa ang sa nagsunod nga henerasyon ang trabaho sa Ginoo. Pagbilin lang og legacy og mga maayong hiyas sa kinabuhi, mauna na ilahang basihan. Para anis, grasya sa Ginoo. Wali kog mga simbahan, ako ging isugod sa sinugdanan. Ingko, basig nagtuo mo nga kanang blessing sa baroy, nga nainana ang church, wala na bayarig bili. Gibayaran nagbili. Kanang pagkinabuhi ni Pastor Chris nga di mo puasa o gana dayon isog na ibaruganan, dili na sayon. Nga himuon ka ubang pastor, the lion of the pulpit. Purting isuga. Pero daghang mga legacy nga gipatan-aw Pastor Chris nga angayan nato sundon, amen? Oh, mo naman. Dili man mapasa niya iyang pagtuo sa ato. Tro sa gihimo niya, diha ta maka kat-un. Nagbilin og ligasiya. So kitang ginikanan, gusto ta nga atong mga anak unya nga nagsunod. Dili mapalayo sa Dios. Magkinabuhi, magbilin ta og maayo nga ligasiya nga ilaha niya nga makita og ilaha nga mabati. Wa na tay panahon pa nga kay kantan-aw ko sa mga nasyon, lahi na gyud kayo Purti na gyud lahi Kanang Bible dito sa simbahan, ipambilin lang. Kaya ginako yun. Patagaan na ako Bible, ipambilin sa balay. Dalon man tuo dito. Dalon, dala sa balay, pag uli, dala sa balay, gibilin lang. Pero betul, balikan na naman na Domingo, butal na diha. Iko, saon man Saon man Pagtudlo Tuway, basa-basa Bible dito sa ila. Di pabilin gyud. Basta matagbaw kog hipos silang iba, tung maulahi. Ang katabang kay Gismar hipos na, katabang pagkaghipos tong Domingo, di pambili ng Bible. No sige na lang. Munang magbili na lang ta og mga maayong gawi, nagkinabuhi nga kuhaan nila example nga lahi. Kaya saan mo na maginahenerasyon karon pero kan cellphone, di gyud mabilin. Okay, manindog, kay mag-ampo ta. Di pa kaampo, ikuha ng cellphone daan. Kubiyon sa daan. Sa kanon. Grabe yun, mangawat og focus ang cellphone. Nan, karon, kung kana mo'y magdaghan sa simbahan, unsa kang mga kanagsunod nga mga anak ano? Unsa kang klase? Muna sakto din na sa Judges. Sa panahon nila Joshua o katong mga nakaobserbar sa trabaho sa Ginoo, wa na kahibalo, wa na kakita sa trabaho sa Ginoo. Ngano man? Ang desire nila wala na sa Dios. Ang desire nila wala na sa blessing. Kaya maingon man gihapon ng mga tawag, musimba og sa dili, patay. Kaya musimba ko no, matay man gihapon. Ug di musimba, matay gihapon. Grabe anak ko, biliba gina kog mga prinsipyo ning mga tawhana. Inom og gamayng bino para sa kuto-kuto. Ingkon na. Sige lang. Basta magbilin lang kita og legacy para sa nagsunod nga henerasyon. So thank you. Salamat sa Ginoo nga si Pastor Chris nagbilin og legacy. Nga dili ka mulimit mangayo sa Ginoo. O kana. Sa hektarya. Kapin. Di, kuha naman nagbase sa mga pastor. Pastor Chris gani, tagkaan gani ko sa hektarya kapin, kita pa. O, gabilin o
ligasiya si Pastor Chris kung pinangayuay sa Ginoo. Oh, nindot no. Mo kaabot sa una, gamay pa ang church. Nga inig ka gabi mulusot ang saya ng kabog nga gagmay. Magsarap-sarap sa diri sulod. Sa una. Pero si Pastor Chris nagbilin og ligasiya. Mao po na ang hinahinayan natong sunod. Amen? Ayahang pagtuo, ayahang integridad, basta Bible lang, walang personalan. Muna atong Domingo, hapit po ko nagpinastor Chris. Nangutkot na lang ko sa uulo na ko. Kisa may malipay. Gasugod na mo simba, gatsinso, atubangan simbahan. Gibadlong na, ni Hunong. Ay, nag-uling naman po na itong loyo. Hing, sulod man ang aso. Nangundang may alas 11, kaya magsimko naman may gana. Halang kay aso. Galabad ang akong ulo, gaulbo-ulbo akong kaspa. Kaigyud kasabaan, kaigyud singgitan, wa mo'y mga batasan. Pero gihinay na lang istorya. Sir, hangyo lang mi sir, ay lang tawad pag-uling og Domingo. Sa nalimot man ko pastor, Domingo na di ito. Nahalingan manoon tong nawagin mi kahuman sa mong simba. Pero nangisog pa ko ato. My God. May batasan. Ana di. Hilom na lang taon may. Jismar taon dito. Ito may Jismar. Dagandagan kasi ibadlungon yan sinso. Pagtanaw niya, di man mabadlong tong uling dito. Kung mangundang na ng tagkan. Sa'yo. Alas 11 pa, nangundang na mi. Kaya kami tanan, nag-ana nong. Purti nga suhag yun. Nga ako po, nga disturbo kayo kung mangulit tag sa'yo. Ginoo, ikaw ni bahala ng mga nagsamok-samok diha. So, usana nga ibili nato nga ligasiya kanabang bahalag kuanta pero bugnaw lang gyapon ba. Sir, hangyo lang mi siya sir, Domingo sir ay pag-uling. Pero lami na kay ipangisog biya. Pero ngilang. Inana man gyud na. So Christian, ang panalangin nato karon kalinaw, confidence, material blessing na nato. Di na direct nga ikahatag dahil nato sa atong anak. But, madawat silang mga blessing nga gikan sa Ginoo, buhat lang ta og maayo nga ligasiya. Amen? Kay dili ang blessing, dili di ini inherita, dili manunod uy. Tarbahuon ni. Buhaton ni. Kinahanglan mo desire ka. Ikaduha, kinahanglan mo pili ka. Munang kita, na naman ta, sa Ginoo, maningkamot lang ta, parents, mga church, Christian, para sa nagsunod nga henerasyon, magbilin ta o nindot nga ligasiya. Ay maunay ilang basihan, parehang Pastor Paul, Pastor Kubi, Pastor Nap, kaning mga pastor nga gipang-uhukuha na sa Ginoo ba, na mga ligasiya, maghatag nato og kusog nga kapadayon sa nahan, nga makatagamtam sa tag-blessing. Na, munang, kita, Christian, wala pa man tamahuman ang ato ang journey as a Christian. Papitfulay ni sa Ginoo. Pagtarungay ni sa Ginoo. Hinday, di kaya pwedeng ang blessing ninyong babi karon may direct ug hatag nimo ni Tuper ug ni Kriston. Tarbaho na nila. Aong ina si Kay, say, ang blessing namo ni mama nimo, dili ni direct mahatag na nimo. Tarbahuo na ninyo. Desire, pilia, unsay imong sundon. Okay, manindog ta. Mag-pray ta. Tinuod, i-pray bitaw ko ninyo. Kalibanga ko. Gilantan sad ko. Nagapakuyog ko sa kong asawa kay tigdag tambal. Magpray ta amahan, salamat kayo Ginoo nga nahuman ang amo ang pagtuon sa imong pulong pagsimba diha nimo. Salamat sa gamay nga pagpahinomdom mo Dios. Tabangi lang mi nga mga nag-una nga henerasyon nga mapadayon, matudlo namo, mapasunod namo ang mga prinsipyo nga imong gipasunod namo aron kami imong gi-bless. Salamat sa mga blessing. Salamat ug kwadayon mig pray sa among mga anak unya.
nga sila o Dios mo desisyon sa sakto. Ug tabangi lang ang matag usa ka namo nga makahimo mi og mga maayo nga ligasiya ngadto sad sa amo ang makita sa ubang nagsunod namong henerasyon. Salamat amahan og ubanay ang imong makatawhan nga magapanguli gikan dinhi. Nga naa gyud ang imong kamot magasapnay nga makaabot gyud labi na namo nga muli pa sa bukid. Nga makaabot mi Lord nga wala gyud kakulian. Kami Lord nga dunay mga ginagmay nga gibati sa among panglawas. Nagpray mi Lord, naghangyo mi nga ikaw mag-aayo sa among mga gipangbati. Sipon, ubo, sakit sa tiyan, uban pa. Among gisalig da kanimo Ginoo kay ikaw Dios man makahimo sa tanan. Salamat Lord. Duwata ang tanang dungog pagdahi pagpasalamat. Kani among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor Jerry. Amen. Salamat sa pulong sa Dios. Gamit niyang alagad. So, atong recite ang atong partnership. Gihimo na ako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagpalangbigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako ang magmalampusong sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga magbaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako magmalampuson sa akong pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong gabi, og dalaygon atong buhing a Dios.